Laban kay Sara Duterte, si Ramil Madriaga. Yan yung nilabas na subpena ad testificandum and doses tecum in the matter of the verified complaints for impeachment against Vice President Sara Duterte. In March 31, 2026 communication, the panel formally tasked Sergeant at Arms retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz to ensure the protection of Ramil Madriaga, who is currently detained at the Bureau. Yun ang nagsabi niyan si Cheljuk no mismo. Kaya siya yung nagpetisyon, yung akbayan, na kailangan na niya ilipat ng custody. Ito na yung order, ilipat ng custody kasi napaka-importanting testigo ito pong si Ramil Madriaga. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinupena na po yung importanteng witness laban kay Sara Duterte, si Ramil Madriaga. Yan yung nilabas na subpena ad testificandum and doses tecum in the matter of the verified complaints for impeachment against Vice President Sara Duterte filed by Reverend Father Joel Saballa et al., endorsed by Representative Laila M. De Lima, and by Attorney Nathaniel Cabrera, endorsed by Representatives Benny Abante Jr. and Paulo Ortega IV. To Ramil Lagunoy Madriaga, Camp Bagong Diwa, Taguig City, you are hereby directed to appear before the Committee on Justice on April 14, 2026, 10 o'clock in the morning at the second floor of the People's Center sa Congress, mga kababayan. You are likewise informed that you have the right to be accompanied by legal counsel during the proceedings. However, such counsel shall be limited to an advisory role and shall not be permitted to speak or otherwise participate in the proceedings. Should you require a conference with a representative of the committee prior to the date of the submission, please communicate with Attorney Maria Vivian Banayad, OIC Committee Secretary. Failure to comply with this order is subject to penalty under the law. Tuloy-tuloy mga kababayan yung proceedings. Mag-attend o hindi mag-attend si Sara Duterte, magsasalita si Ramil Madriaga, mga kababayan. At sabi natin, napasama tuloy. Di ba? Sa level pa lang ng Congress, magkakaalaman na. Kasi dito, magkakaroon na ng presentation ng mga witnesses. Tulad mga kababayan ni Madriaga, na alam na ninyo yung kanyang affidavit po. Linking Sara Duterte sa mga mali-maletang delivery ng pera. Hindi lang maleta, kundi may isang kotse, may isa pang van. Ito yung consequences po ng petisyon ni Torion. Binibigyan ng due process si Sara Duterte. Ngayon, yung kampo ni Sara, tumakbo uli ng petisyon sa Supreme Court. But anyway, dito muna tayo sa balitang ito, mga kababayan. Sabi dito, the House Committee on Justice has directed the Office of the Sergeant at Arms to enforce heightened security measures for a detained witness tagged as material indispensable in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. In March 31, 2026 communication, the panel formally tasked Sergeant at Arms retired Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz to ensure the protection of Ramil Madriaga, who is currently detained at the Bureau of Jail Management and Penology facility in Camp Bagong Diwa, Taguig City. The directive stemmed from a petition for protective custody filed by Akbayan Representative Cheljuk before the committee under the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. After due evaluation, the committee finds the petition is impressed with merit, the order stated. In view of the credible threats to the life of Mr. Madriaga arising from his participation in these proceedings, the committee hereby granted the petition.
Kaya bantay sarado mga kababayan ngayon si Ramil Madriaga, baka masingitan. Importanteng witness siya na nagtuturo mismo kay Sara Duterte. At sabi nga natin, mga kababayan, dito malilinawan kung saan galing una yung yaman ni Sara at yung ano ginamitan ng mga confidential funds. The missing link. Kaya yung kampo ni Sara natataranta. Pinadala na po yung subpena. Yan o. In subpena ad testificandum et duces ticom dated March 31, the panel ordered Madriaga, currently detained at Camp Bagong Diwa, to appear before the lawmakers on April 14. Madriaga was directed to present the original copies of an affidavit dated November 29, as well as any other evidence in your possession anya. The subpoena detailed his alleged role in the handling of confidential funds tied to the office of the Vice President at saka sa DepEd. You work for the Vice President and formed the Vice President Presidential Security and Protection Group of BPSG between 2022 and 2023. You received the office of the Vice President's and DepEd's confidential funds from BPSP's Colonel Raymond Dante Lachica and delivered them to the Vice President's friends and acquaintances. The document stated, the panel said the documents and testimony are being sought in connection with the impeachment complaints filed against Duterte and endorsed by several lawmakers. So dito magkakaalaman mga kababayan at makikilala na natin kung sino yung identity ng mga tsetsirya ni Mary Grace Piatos. Sa tingin mo anya, Mr. Maravillas, ano ang true identity ni Piatos? Ang tingin ko po, si Chucky man lang, yung beneficiary na may mga pangalang tsetsirya, ang totoo tumanggap ng limpak-limpak na salapi, si Chucky man lang. So magkakaalaman mga kababayan. Kaya very exciting ito mga susunod na araw. Kaya pinapabantayan po, baka masingitan na pangalanan si Tebes na sabi, kinausap. Yun ang sabi, nagsabi niyan si Cheljuk no mismo. Kaya siya yung nagpetisyon, yung akbayan, na kailangan na niya ilipat ng custody. Ito na yung order, ilipat ng custody kasi napaka-importanting testigo ito pong si Ramil Madriaga. So sabi dito sa report ng committee, the order was issued by authority of the committee and signed by Justice Committee Chairperson Gerbiel Jinky, Beatrix Luistro of Batangas, Speaker Faustino Bojidi, and attested by Secretary General Attorney Cheloy Garafil. The House is conducting hearings to determine whether sufficient grounds exist to elevate the impeachment complaints to the plenary for possible transmittal to the Senate. Para ma-determine yung probable cause. Ito yung kini-question ng kaya ayaw mag-attend ng kampo ni Sara Duterte. Ba hindi niya allowed na mag-mini trial. Hindi man ito talaga mini trial. Hearing man lang po. Nagamit lang yung mga sa mga interviews yung term na mini trial to emphasize the need for hearings. Kasi paulit-ulit pong sinasabi ng mga congressmen na ang trial sa Senado talaga. Ang problema sa kampo ni Sara Duterte, nang i-transmit last year sa Senado for trial, kinontra nilang ibalik sa Congress kasi hindi daw binigyan ng due process. Nagpetisyon sa Supreme Court. Consequently, nag-decide yung Supreme Court pabor sa kanila na technical po, hindi yung merito po ng kaso yung dinesisyon na ng Supreme Court, kundi yung proseso. Mali daw o di mali, inunor ng Congress na mali. Kaya nagsagawa ngayon ng hearing na mahaba-haba. Galit na naman yung kampo ni Sara, bakit daw nag-hearing? Dapat na niya sa Senado. Nung sa Senado may motion to dismiss si Bato de la Rosa. Kahit bawal yung motion to dismiss, inayaan mga kababayan ni Chis Escudero yung fourth tweet, naging archive talagang mga taong ito. Ngayon na sinusunod yung utos ng Supreme Court, due process,
binigay, may hearing, ayaw mag-attend ng kampo ni Sara kahit yung mga abogado. Dapat daw yung Senado yung mag-trial. Yan man talaga po. Pero last year, yung Senado yung inayaan sana mag-trial. Kinontra ninyo. Tiniknikal ninyo. So malinaw na talagang umiiwas na engage mga kababayan. Yung mga ebidensya, kasi napakalakas ng mga ebidensya, lalo na itong may testigo po, insider, itong si Ramil Madriaga. Kaya papunta pa lang tayo mga kababayan sa exciting part, ika nga. So let's wait sa next week sa hearing na gagawin mga kababayan to determine the probable cause nitong impeachment complaints na pinay laban kay Sara Duterte. O ngayon, ito yung latest sa report ng GMA News. Commission on Audit inisyuhan ng subpena ng House Committee on Justice kaugnay ng mga records ng confidential funds ni BP Sara Duterte. Yan o. Pinapadalo ang State Auditor ng COA sa April 14 hearing at pinapasumiti ng mga kailangang dokumento. House Subpenas COA over BP Duterte's funds flags Mary Grace Piatos. The House Committee on Justice has issued a subpena. The order directs State Auditor 5 Attorney Gloria Camora of the COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office to produce checks, vouchers, liquidation reports, and documentary evidence of payments, including those bearing names such as Mary Grace Piatos, as well as documents with incomplete, unsigned, or questionable entries. Lawmakers said the records in Camora's testimony are critical to authenticate transactions and trace the flow of funds in the ongoing impeachment proceedings. Ayan po yung subpena ad testificandum and doses tecum. Kahit hindi mag-attend si Sara Duterte at mga abogado niya, kakalkalin lahat. May mga balita na sabi, yung mga bank records, ayaw ng mga bank managers na i-release kasi may bank secrecy law. Exception po yung impeachment. Pag hindi po, makukontempt kayo, kulong, matutulad kayo kay Harry Roque. Tumagas na lang si Harry Roque. Masisira ang buhay ninyo pag hindi kayo nag-cooperate. Tulad ni Harry Roque, sirang-sira na yung buhay. Anyway, yun man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.